Sa panahon ng tag-init, water is life. Kaya naman, nandito tayo ngayon sa Aquadew Water Station para kilalanin ang isang taong nagtagumpay ng dahil sa tubig. So ayun po, magandang umaga po. Kami po ay students po galing sa Prinso Iba Campus po. Ang course po namin ay marketing management po. Ngayong araw po, magkakaroon tayo ng podcast interview po para sa business niyo po. Ako po si Giancarlo Arbisa po. Ako naman po si Chris Ben Altuza. At ako naman po pala si Rylet Saginina. And introduce yourself. Ako po si Evelyn Martinez Manalo, the business owner of the Aquadew Water School. So bago po tayo mag-start, ilang taon na po kayo sa business na to? Magti-16 years na. 15 Tagal, years. dekada na din, ano? Oo. Dekada, 5 years. Tagal na. Since anong taon po yun mga? Nag-start na pinagawa yan ng December 22. Siya natapos ang 2011. O 2011. 2011 December siya. 2011. Tapos, ayos yung yung permit niya ng February 10 na siya. Noong 2012. Doon na nag-start, nandire-diretso. Kasi hindi pa ako yung permit mo, hindi ka pa pwede mag-start agad mo ng ganun tubig na tinda. So bakit po, ito po yung business po na napasok niyo? Ba't ito po yung field na gusto niyo? Una, kasi nag-iisip ako kung ano yung mas magandang business. Kung bigasan, or tindahan. Dahil sa akin nung asawa ko, tutay natin yung water station. Kasi parang mas maganda yung mga time na hanggang kayo naman na mas maganda yung water station na business. Sabi niya, so tutay natin yung sa tumigan. Sabi niya, kaya sige, yun yung pinag-desisyon naman na mag-stick kami sa tubigan na sa ibang ako. Napansin ko lang po pala kanina doon sa tarpaulin niyo sa harap na dati po siyang AJ yun. Oo, dati siyang AJ3 Multifusion. Kanya lang kasi, sa pag-ayos ng permit, pag 5 years na siya, dapat pala, before 2 months na ma-expire yung, na i-renew yung BPI. So, napalitan siya ng Aquadew kasi na-expired yung... Na-expired na pa yung Yung dating AJ3 Multifusion. Tapos curious na din po ako ma'am about po sa typical day po na nangyayari din po. Kamusta naman po as a business owner po? Okay naman yung sa pang-araw-araw na mga everyday okay naman. Kasi sa ganyang business, pag maka 50 gallons or pataas ka, survive ka na. Okay na yung benta. 50 gallons. Kumbaga yun na po yung pinaka-target nyo a day. Oo, Sa pero 50 gallons po, ilang po yun? Ilan po yung kinikita niyo? siya kasi, kung i-multiply mo siya sa 23. Nag-20 siya eh. Tapos nilagpas lang siya ng 25. So, kung i-multiply mo yun So, actually, yun lang yung mababa. Pero hindi, kasi lumalapot yung 100 to 150 a day yung Benta niyo po. Kumbaga yun na lang po yung pinaka-minimum yun sales niyo. yung minimum. Oo. Kumbaga yun Yung 50 gallons, dapat minimum maka-50 kasi talaga yan. isang araw. Okay po. Yung mga maximum po, maabot siya ng ilang galon? 150 to 200, isang 300, gano'n. Sa isang araw. Malaki-laki din po. Malaki. Bali po sa ganitong business, ano po yung masasabi yun na pinaka-challenge niyo po dito o yung pinaka-mabigat po na napagdaan? Ako yung challenge po yung naranasan niyo po. Yung mga customer na bumabalik na yung minsan yung galon nila. Kasi ang pag ng galon, kailangan talagang sterilize siya. Malinis po talaga dapat. Kasi tubig yan eh. Minsan, siguro yung meron kasi yung talagang asin yung galon nila. Ay, madumi. Talagang super dumi na ang dami-dami mga lumot, gano'n. So, may natitira pa minsan na lumot na hindi na Ayun, binabalik nila dito yung tubig na inaangan nila kasi nga meron pang May mga nagre-reklamo. May nagre-reklamo. Yung concern nila. Yung concern nila. Yun lang ba? Pero,
Yun lang lagi halos ang na-encounter namin ng amal nila. Yung sa paglilinis ng gano'n. Kasi kailangan mo talaga yan. Linisan mo mabuti. At saka tignan mo kung malinis na ba bago mo siya lagyan ng sujin. So, ano yun, ma'am? Paano niyo po nasisigurado yung consistent ng quality ng niyo? Yung sa Yung sa service tubig. niya po. May sinusunod po ba kayong yung rules po? Yun nga, linisan mabuti yung mga galon. I-check mo muna mabuti bago mo lagyan ng tubig. Pag di siya i-seal, kailangan i-check mo kung okay na ba, kung wala siyang mga langgam, or kasi minsan yung ibang meron pang tsinelas na sa loob, meron nga, kaya i-sure mo na yung container nila is malinis na siya ng mabuti bago mo siya lalagyan ng tubig. At saka para maging yung tubig mo, yung consistent ng tubig na maging okay lagi. Okay. Yung pag-backwash mo lagi ng tubig, yung namin sa product, kailangan i-backwash para maging maayos at masarap yung mag-robot mo. Tapos nagpapalit po kayo ng yung mga filters. Kasi, yan. Kailangan yan. Oo. Every 3 months, pinapalitan namin yung mga fiber ng mga filters namin. Tapos naman po, ma'am, yung pagdating po sa pag ganun po, kamusta naman po yung relationship niyo pagdating sa mga Customer. Sa employee naman. Opo, ma'am. Okay naman. Parang lang namin, mga katropa namin yung mga namin. Kasi hindi namin sila itinuturing na iba. Hindi rin namin sila pinipressure kung ano. Basta sinasabi lang namin sa kanila na ayos lang nila yung trabaho nila. Oo. At saka, pagkatapos ng yung linisan muna nila bago nila isara yung tindahan para pinabukasan, maayos na naman lahat bago magpasok nila. At saka, kailangan malinis din sila pag pumasok sila dito. Pag-pass nila, kailangan napatalinis sila, neat sila, para rin sila sa mga customer. So, mga what time po sila yung in nila po, tsaka yung out nila? 7, minsan kasi, meron yan, pumapasok 7 to 4. Tapos, 7 a.m. Meron naman yan 8 to 5, pero usually 8 to 5. Hindi po umaabot ng gabi? Hindi na. Overtime na Overtime na. pag sadyang May na po yun. Pero tita, ma'am, na-try nyo na po ng ganon yung kunwari, napa-overtime nyo nang wala sa oras yung kasi sobrang dami ng kasi delivery. Pag marami po. Minsan, lalo na nung kami kay Gov, yung kami ng supply ng water, talagang, umabot kami ng 11 o'clock. Pero meron ng tao doon sa, may panggabi na, meron ng pang-araw. Yung mga nagdi-deliver ko ng araw, hindi na sila, meron nang pumapasok para magkaiba na po sila ng shift. Meron ng shifting. Meron na. Pag nag-overtime po ba sila, ma'am, may another salary na po yun? May dagdag na po? May dagdag na sila doon. At saka, libre naman lahat. Libre ang merienda nila, libre pagkain nila. Sa business po na to, paano nyo po nasisigurado na parang wala pong makasayang po na tubig? Sa totoo lang, dati, yung waste product namin na naididilig sa halaman mo. Nahiyan siya ngayon. Pero so far ngayon kasi, diretso kasi sa kanan. Kaya yung waste product na pupunta, dumidiretso sa likod pa. Pero ngayon, pinagpapalunuan ulit na lagyan ulit siya ng hose para may direct sa halaman. Kasi pwede siyang makinabangan pa po ulit. Pwede siyang bandilig ng halaman at saka pwede kang banlaw Basta wag lang yung merong sabon. Kasi, di ba, pag ginagatag dripper yung diretso doon, may sabon na yun. So, hindi siya pwede pag Kaya pag yung ilalagay ko doon sa sapat siya, tapos pinanglililid siya na gano'n. Malaking tulong po yan sa waste nyo dito na para wala po talaga nasasayang na tubig at nagagamit po siya ulit. Kasi di ba maraming gamit ng tubig? Maraming pwedeng paggamitan. Sa mga naman to, halimbawa, sa mga manunood po natin na tao dito, ano po yung mga advice nyo sa kanila if nangangarap po sila na magkaroon din ng business? Sa pag-business, kailangan yung gusto mo. Hindi yung gusto mo lang siya dahil ill siya, gano'n, hindi. Kailangan po nag-business ka,
matutunan mo siyang yung pangalagaan at saka pangalagaan mo siya at saka Very hands-on hands-on mo siya. talaga. Kasi kung hindi mo i-hands-on ang isang business, hindi ka rin magkiklig eh. Pag napabayaan mo yan ng teorya, wala. Masasayang lang yung effort mo. Masasayang lahat yung ginastos mo na mapupunta lang sa pinagpaguran mo. At saka pag hindi mo ginastos ng isang bagay ng business na yan, at pinagkatiwala mo lang sa mga tauhan mo, wala na. Kumbaga, hindi ka, hindi mo na monitor kung kumikita ka ba or hindi, or nalibog ka. Kaya kailangan pag mag-business kayo, kailangan make it sure na gusto mo ito at saka be hands-on mo siya para maging successful ka. Then po, ma'am, para po sa'yo, bakit importante na may social responsibility po yung isang business po? May social responsibility. Paano social responsibility? Yung about sa customers po Yung kailangan yung relationship between mahalaga yun. Kasi, syempre, kung wala ka namang mga customer, wala kang income, di ba? Kaya kailangan, yung pakikipagkapwa mo sa tao, yung maging magalang ka sa kanila. para magkaroon ng long-term. Yung long-term relationship. Kaya, pabalik-balik yung mga customer namin Kasi naman kami sa kanila Yung talagang very polite, yung kami sa kanila. Nagiging kami yung kami sa mga customer namin na napag-gusto talaga nila tsaka talagang ibibigay namin pag isabi mo deliver, talagang pinupuntahan bawat bahay nila na So last po na question, ma'am. Sa tingin niyo po, ano yung secret na para maging successful po sa business? Yun yan. Yung niya. Tapos, Sikreto ng nyo. Ito po, lalabas na natin ngayon. Lalabas na natin ngayon. Yung maging ka lang sa business talaga. Yung maging hands-on ka sa business mo at saka yung income, hindi mo kailangang yung ilabas ng labas. Kailangan para matuto kang nakikita mo kung kumikita ka or hindi. Yung wag mo munang gagalawin, yung mga kinikita mo. Kasi para sa isang buwan, may meron akong cut-off. Kailangan pag 20, ayun na, lahat yun, yung bills mo, doon mo babayaran. Tapos mo siya hahati-hatiin kung para saan yun. Kung ito para sa kuryente, yung sa sakod nila, sa panggas, gano'n. Kailangan naka-divide lahat yun lahat. Para Naka-budget siya. Naka-budget siya lahat. Tapos yung income mo ngayon, itatabi niya para Pero dapat yung capital po still tayo. yung still, Tapos yung profit po yun yung tabi. Ganon. Ayun po, marami pong salamat. Marami po kami natutunan at siguro pati yung mga viewers natin, marami din natutunan. Sobra. Mabig na po yan. Thank you po. Maraming salamat. So, thank you so much po, ma'am, sa time niyo po. Thank you din. Ang Aqua Jewel from Amungan. Amungan iba sa Bales. Sa bawat bagay na pilipinin natin sa buhay, kailangan nating mahalin. Dahil yon ang magiging dahilan tungo sa tagumpay natin. Muli, ako po si Jello Ramos from BSBA Marketing. Maraming salamat po.